So, ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ay tungkol sa bunga ng Espiritu. Ito po yung ikaapat actually. Ito po yung pagtsatsaga na dapat talaga meron tayo nito bilang mga lingkod ng Panginoon kasi hindi madaling maglingkod sa Panginoon eh. Sa totoo lang, mahirap eh. Kaya kung wala kang tiyaga, eh baka titigil ka na lang. Titigil ka na sa paglilingkod, titigil ka na sa pagdalo sa gawain, titigil ka na sa pagbabasa ng Bible, titigil ka na sa pananalangin, at titigil ka na rin sa pagsishare ng Word of God. So mahalagang mahalaga talaga na meron tayong katsagaan. Ano po, bilang mga Kristiyano? No wonder, isa po ito sa mga bunga ng Espiritu. Doon po sa aklat ng Galatia, chapter 5, verse 22, ganito ang nakasulat. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Magko-concentrate tayo dun sa pagtsatsaga. Meron nga kasabihan, di ba? Yung mga matatanda hanggang ngayon, alam na alam pa yan ng mga bata eh. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Ang ibig sabihin kasi, yung nilaga, masarap na pang ulam yan eh. Pag may nilaga ka eh, lamang ka na doon sa iba eh, sa kanilang inuulam eh. Okay, so mahalagang mahalaga na meron po tayong katsagaan o pagtsatsaga. Doon naman po sa aklat ng Santiago, Kabanatang 5, Talatang 7, ganito naman po ang mababasa natin. Kaya nga mga kapatid, magtyaga kayo. Okay? Paalala sa atin ha, magtyaga tayo. Lalo pa nga tayo nagle-level up na sa atin pong Great Commission, ano? Yung Go and Make Disciples, level 2 na po tayo. Kailangan talaga dyan ng marubdob na pagtsatsaga. Magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ang ibig lang sabihin niyan eh, hanggang may buhay pa tayo, magtiyaga tayo. Ngayon, kung mauuna ang Panginoon, inabutan tayo nagtsatsaga, well and good for us. Makakabuti ito sa atin. Pero kung tayo po ay natatlan ng Panginoon na parang parelax-relax lang, walang pakialam sa nangyayari sa paligid natin, walang pakialam kung ang ating pamilya ay kabilang sa mga pamilya natin or members of our family ay papunta sa impyerno, parang walang pakialam. Ngayon, ang sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Santiago, tingnan nyo ang magsasaka. So ginawa pong halimbawa yung magsasaka, no? Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng ulan. Siguro kung meron tayong masasabing pinakamatyagang tao, ito na po yung mga magsasaka. Di ba? Ito pong nakaraang tag-init, pinakamainit po sa taong ito yung nangyari natin, no? Sa atin, naranasan natin, ano, yung may El Nino na talagang sobra-sobra yung init. At yung mga pananim po ng ating mga magsasaka ay nalalanta. Kung namumunga man, pangit po ang bunga, hindi rin mabibili. Ito po ay inuutang pa nila kadalasan at bumibili sila ng abono at marami pa pong iba para talagang gumanda yung ani nila. Pero nangyayari dahil sa sobrang init, nandudong po talaga yung risk na sila po ay malugi at hindi pa makabayad sa utang. Pero mapapansin natin na sila po ay merong katyagaan. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani. Kahit na nandudon po talaga yung panganib na hindi sila aani at hindi sila tutubo. Pero pagdating po ng pagpatak ng unang ulan, ito nga, inaabangan nila yung pagdating ng tag-ulan. Masaya na sila. Meron na silang hope. At tila baga lumalakas silang muli, pati ang loob nila. Dahil nandoon yung possibility na sila po ay aani na. So, ang tanong, bakit kailangang magtiyaga? Ano bang mahihita natin kung tayo po ay nagtsatsaga? Anong makukuha natin? Anong mapapala natin? Una, dahil ito po ay isang kautusan. Ano po? Doon sa aklat ng Santiago again, doon sa first part ng verse 7, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo. Hindi po ito pakiusap. Hindi po siya isang suggestion lamang. Isa po siyang utos, magtiyaga kayo. Ito po ay para sa atin din. Kailangan natin talaga magtiyaga dahil hindi naman talaga madaling, kumbaga, manghikayat ng kaluluwa natatanggap sa Panginoon. Yes, madali po tayo mag-invite pero yung kasagutan at yung kumbaga pag-ayon nila sa atin pong pag-iimbita, mahirap din eh. Kailangan natin magtiyaga. Huwag tayong kumbaga bumigay kagad, huwag tayong manghinawa, huwag tayong susuko, kailangan po nating magtiyaga. Now, ang kautusan pong ito ay ipinanghimok sa mga kapatid sa Panginoon ni Santiago. Ito ang payo ni Santiago sa umpisa ng kanyang sulat. Kung mababasa po natin dun sa Santiago chapter 1, simulan na lang po natin sa verse 2 hanggang sa verse 4.
Ang sabi niya rito, mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Well, kung mapapansin natin, yung attitude ano, na dapat na makita sa atin, yung kagalakan, kahit na iba't ibang pagsubok yung pinagdaraanan natin. So ito isang katangian talaga na meron kang tiwala sa Panginoon. Na alam mong kontrolado ng Panginoon ang situation mo, yung mga kinakaharap mo mga pagsubok o mga challenges sa buhay. Dapat makita sa atin na wine-welcome natin to ng merong kagalakan sa ating puso. Hindi yung kumbaga ay parang negative na negative kaagad ang dating sa atin ng mga pagsubok. Ano po? Magalak tayo. Bakit dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok? So ito pala yung pinaka-purpose ng mga pagsubok para patatagin ang ating pananampalataya. So ito'y isang proseso na pagdadaanan natin lahat, yung mga pagsubok na yan, pero hindi para tayo ay itumba o ibagsak o panghinaan ng loob. Makita ng Diyos na tayo naghihirap. Hindi. Gusto ng Diyos talaga patatagin ang ating pananampalataya na sa Kanya tayo lagi kakapit. Dagdag pa po sa verse 4 at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So napakaganda po ng aral na ito ni Santiago para sa atin. Excuse me. Alam naman po natin lahat naman ay lumilipas, hindi ba? Alam naman natin lahat ay temporary lamang. Walang permanente sa mundong ito maliban sa change na tinatawag. So talagang daranas tayo ng mga ganyang mga pagsubok. Pero ang layunin nga po ay para sa ating pagiging matatag hanggang sa wakas, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Ano po? Upang tayo ay maging ganap at walang pagkukulang. Meron nga akong sinasabi sa Bible na ah, ang manatiling tapat hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. So may katotohanan po doon. Kaya dapat kapulutan natin ng aral na ito po ay isang utos sa atin na dapat po nating sundin. Utos mula sa ating Panginoon na dapat po nating tuparin. Another question o another answer to that question, bakit kailangan po natin magtiyaga? Dahil darating na ang Panginoon. Of course, alam na alam po natin na noon pa man, panahon nila Santiago, nila Pablo, nila Pedro, ng mga unang Kristiyano, ay darating ang Panginoon. Pero 2,000 years na ang nakakaraan, hanggang sa ngayon wala pa rin dumarating na Panginoon. Pero tayo naniniwalang darating siya. Yung pananampalataya natin nandoon buhay na darating ang ating Panginoon. Para tayo ay makasama niya na nang wala nang hanggang panahon. Basahin po natin ang nakasulat sa Santiago chapter 5 verse 7b, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Huwag na natin pagdudahan yan, kapatid. Huwag na natin sabihin, nung panahon pinapangako yan, hanggang ngayon hindi dumadating eh. Darating siya in the twinkling of an eye. Hindi natin inaasahan. Kaya dapat lagi po tayong handa sa kanyang muling pagbabalik. At kailangan makita sa atin yung pagtsatsaga sa paggawa sa gawain ng Panginoon. Sa pagpapatuloy natin sa paghayo at kumbaga paggawa ng disipulo ng ating Panginoon. Now sa verse 8 po ng the same chapter 5 ng Santiago, dapat din kayong magtiyaga. So inuulit ano, tibayan nyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So nandoon po sa verse 7b yung word na magtiyaga, tapos yung mga words na sa pagdating ng Panginoon. Sa sumunod na verse, binanggit din yun. Dapat din kayong magtiyaga. At isa pa, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya dapat matibay po yung ating loob. Dapat hindi tayo yung, masasabi po natin na weakling o yung pushover lamang ng kaaway. Yung kayang-kaya tayong bulihin. No way. Dapat manatili po tayong matatag at dapat tayo po ay talagang buo ang loob natin na harapin kung ano man yung mga pagsubok na kailangan nating pagdaanan for our own good. Doon po sa verses 1 to 6 po ng Santiago chapter 5, alam nyo, nakaranas po kasi ng matinding kahirapan sa kamay po ng mga mayayamang mapagsamantala sa mga mahihirap. Iba't ibang uri ng kasamaan na nangyayari pa rin po hanggang sa ngayon. Palagay ko nga baka mas malala pa Pag meron ka talagang pera, may kapangyarihan ka Magagawa mo talagang bayaran, suhulan, yung mga taong ika nga, alam mo na, di ba? Bilhin na, pati yung mga husgado na nakakalungkot pong isipin. Pag wala kang pera, nakita ka lamang na nanguha ng kamatis sa palengke, bugbog sarado ka na, kulong ka pa Pero pag mayaman ka, kahit na milyon ang iyong kinukulimbat, o sabihin na nating bilyon na po ang usapan ngayon, malaya ka pa rin nakakalaya nakakapagpiyansa
at napakalit ng piyansa, di ba? So iba talaga kapag ka mayaman. Pero ang maganda pong balita rito, kapatid, natutuon yung kanila pong focus sa pagdating ng Panginoon. Ano po? Yun po ang nagiging kaaliwan nila. Doon sila kumugot ng peace nila. Okay? So dapat ganun din po tayo. Nakikita man po natin na pasamang ng pasama ang takbo ng sanlibutan na maraming naapi, maging mga kapatid natin sa pananampalataya, tayo po mag-focus sa pagdating ng ating Panginoon dahil palapit na naman ang palapit yan eh. Hindi naman sa palayo eh, palapit. At doon po sa verses 7 to 9, actually, 3 beses silang pinaalalahanan ni Santiago hinggil po sa pagdating ng Panginoon, ang ating blessed hope. Basahin naman po natin ngayon yung nakasulat sa aklat po ng Tito ha, or Book of Titus or Titus sa English, sa chapter 2 verse 13. Pakinggan niyo po. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa, meaning po yung blessed hope, walang iba kundi si Jesus, ayan ang sabi na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Now, gusto ko po sanang bigyan nyo ng pansin yung sinasabing maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ito ay pwede po natin tong isagot doon sa mga nagsasabi po sa atin na talagang si Jesus ay hindi po Diyos. Siya ay tao lamang o propeta lamang o guro lamang. Kasi dito sa aklat ng Tito, maliwanag ang turing sa kanya ating dakilang Diyos at tagapagligtas. And anyway, kailan ba babalik dito yung Diyos Ama? Never naman, di ba siya nagpunta rito para bumalik? Pero dito, maliwanag po na sinasabi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Okay? So dapat nandoon ang focus natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus para tayo po'y makasama niya nang wala ng hanggang panahon. Hindi natin maasahan na lahat po ng bagay sa mundong ito ay magiging madali para sa atin. Kahit na tayo po'y mananampalataya na. As a matter of fact po, sa totoo lamang, ay lalo pong nakakaranas ang bawat isa sa atin ng mga matitinding pagsubok na hindi natin naranasan nung tayo po'y wala pa sa Panginoon. Hindi po nakakapagtaka yan kasi nga po lumipat na tayo mula sa kingdom of darkness patungo po sa kingdom of His beloved Son, sa kingdom ng ating Panginoong Kristo, the light of the world. Kaya po doon sa aklat po ng 1, chapter 16, verse 33, sinabi po ni Jesus sa mga disipulo na daranas sila ng paghihirap dito sa mundo. Ito, tuwirang sinabi ni Jesus ito ha, daranas ang bawat isa sa sumasampalataya kay Jesus at naglilingkod kay Jesus, mga alagad ni Jesus, tagasunod o disipulo ni Jesus ng ano? Paghihirap. Tuwiran niyang sinabi yon. So wag nating asahan na tayo po ay parang maayos lamang. Ano po, ang magiging kalagayan natin, smooth sailing lamang ang pagiging Christian natin. Basahin po natin yung nakasulat po sa aklat po ng 1:16-33. Pakinggan nyo mabuti. Ang sabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. So tiyak na daranas tayo ng paghihirap. Kaya paghandaan na natin to. Di ba? Harapin na natin to. Si Jesus na nagsasabi eh. Tapos meron siyang sinabi sa atin. Pero magpakatatag kayo. Ibig sabihin kasama doon yung pagtsatsaga po natin. Magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. So nandoon yung katiyakan na tayo po ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon dahil siya na ating pinaka-leader, ating Panginoon at Diyos ay nagtagumpay na laban sa kapangyarihan ng mundo. Kaya tayo po isasama niya sa tinatawag na parada ng tagumpay. Dahilan po upang paalalahanan sila ni Apostol Pablo naman at saka ni Bernabe na daranas muna sila yung mga disipulo ni Jesus, mga followers ni Jesus ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Atin pong basahin yung nakasulat sa Aklat po ng Gawa, chapter 14, verse 22. Pakinggan nyo. Pinalakas nila, meaning ni Pablo at saka ni Bernabe, ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. So meron talagang process tayong daraanan, ano? Yung tinatawag na refiner's fire. Kumbaga matira, matibay, parang ganon. So may mga pagsubok, may mga challenges, may mga struggles, may mga obstacles, may mga difficulties, hardships in life, name it. Daraan tayong lahat dyan. Okay? Maging handa po tayo. Kinakailangan nating magtiis upang makayanan at mapagtagumpayan ng mga hirap at pasakit hanggang sa pagdating nga po ng ating Panginoong Hesukristo.
Now, yung pong mga salitang magpakatibay o magpakatatag sa English ay to endure at pagtsatsaga o patience, perseverance sa iba ay literal po na nangangahulugang manatiling matibay at matatag kahit na tayo po'y nasa ilalim. Meron namang kasabihan, di ba? Ang buhay daw ay parang isang gulong. Minsan ikaw ay nasa ibabaw, minsan ikaw ay nasa ilalim. Kung nasa ilalim ka, sikapin mo na magpatuloy yung paggulong ng buhay mo para na sa ganun na ikaw ay mapunta sa ibabaw. Pag nasa ilalim tayo, siyempre nandudun. Parang buhat natin ang mundo. Nandudun yung paghihirap. Pero sa tulong ng ating Panginoon, malalampasan at mapagtatagumpayan po natin yan. Tandaan natin yon. Now, ang pagtsatsaga ay nangangahulugang manatili kung saan tayo naroroon, manatili kung saan tayo nakaposisyon, at buong tibay na manandigan sa mga panahon na gusto mo ng sumuko. Minsan nararanasan ng isang Kristiyano yan, maging ng pastor. Marami akong kilalang pastor na nung una po ay talaga namang masigasig sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon. Nagpapagal talaga sila. Pero nang makaranas na ng mga pagsubok at nadagdagan ulit at nadagdagan pa, nandudun na, humihina na, at bumibigay na. Kailangan nating maunawaan yung kapatid. Lahat tayo daranas talaga ng matitinding pagsubok. Tayo mga Pilipino actually nga po ay naniniwala sa kasabihang kapag may tiyaga, may nilaga. Pinatotohanan din po ito ng salita ng Diyos. Mababasa po natin halimbawa sa aklat po ng Santiago, chapter 5, verses 7 to 11, ang ganito. Pakinggan nyo. Mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan nyo ang magsasaka. Matyaga niyang hinihintay ang unang pag-ulan. At pagkatapos niyang magtanim, matyaga rin siyang naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Marami siyang ginagawa sa pagtatanim niya. Sa totoo lang, ang magsasaka, hindi pa sumisikat ang araw, gumigising na yan. Nagkakape lang. Minsan nga po ay hindi na nagagawang magkape o kumain ng pandesal o kanin. Hindi na. Diretso na kagad siya doon sa kanyang bukirin. At magsisimula na siyang mag-asarol o kaya ay magtanim, di ba? Bubungkalin niya ang lupa, aalisin ang mga mararaming mga tawag dito, mga damong ligaw nasisira sa kanyang pananim, aalisin yung mga bato, aalisin yung mga posibleng kakain sa kanyang pananim. So matyaga niyang ginagawa ito hanggang sa siya po ay datnan na ng talagang pagsikat ng araw. Tinitiis niyang lahat yon. Kaya kung papansinin natin ang kanilang balat o kutis, talagang mambakas mo yung paghihirap sa kanilang mga mukha eh. Di ba? So talagang mga tunay silang bayani kasi kung wala po yung mga magsasakang yan na nagtsatsaga, gutom lahat tayo eh. Hindi lang yun, maghapon niyang ginagawa yon hanggang sa magtakip silim na. Saka lang siya uuwi at magpapahinga. Minsan nga babad na babad siya sa sikat ng araw. At kung minsan naman pag umulan, tuloy pa rin ang trabaho. So kung hindi niya magagawa ang lahat ng ito kung wala po siyang katsagaan, nagtsatsaga siya. Now, how much more tayo, kapatid kaibigan? Di ba, na mga lingkod ng ating Panginoon, kailangan natin magtsaga. Hindi naman tayo nabababad sa initan ng araw eh. Hindi naman tayo, ika nga, nagpapabasa sa ulan eh. May mga payong tayo nagagamit, pero sila'y wala. Actually, masasabi natin, ganito rin po yung mga mangingisda eh. Pumapalaot sila at ang dami pong mga obstacles eh. Maraming mga humaharang sa kanila eh. Tingnan nyo na lamang po yung mga mangingisda natin sa bandang Bataan. Hinaharang po ng mga inchik. Di ba, ang laking hirap nun. At kung wala po silang tiyaga, hindi na sila magpapatuloy na mangisda. At sino po maapektuhan? Tayo rin na pangkaraniwang mamamayan. Di ba? Wala tayong makakaing isda. So napakalaga po ng pagtsatsaga. Sa atin pong pagiging lingkod ng Panginoon, kailangan pong makita sa atin ang characteristic trait na ito. Hindi yung tipong nagsimula lang magaling, parang ningas kugo na ang tawag natin noon, di ba? Pag nagkaroon na ng konting problema, konting distraction, edi wala na, hindi na natapos yung gawain. Tandaan natin yon, kapatid. Now, basahin natin yung susunod na verses 8 and 9. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan niyo ang inyong loob dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit nang dumating ang hukom. Naririto ngayon, tatlong beses na binanggit yung salitang nalalapit ang pagdating ng Panginoon sa verses 7, 8, and 9 ng Santiago chapter 5. And then sa verses 10 and 11, nakasulat naman po,
Tularan nyo ang pagtsatsaga at pagtitiis ng mga propeta na mga tagapagsalita ng Panginoon. Hindi ba't itinuturing nating mapalad ang mga taong nagtitiis? Alam niyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job? At alam naman ninyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Sadyang mabuti at maaway ng Diyos. Kasi nga po si Job, nawala na sa kanyang lahat eh. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kabuhayan, lahat nawala na sa kanya, practically. Pero nanatili po siyang matyaga. Nanatili po siyang nagtitiwala sa Panginoon. Nanatili po siyang nagtitiis. At anong naging bunga noon? Siya po'y ginantimpalaan ng Panginoon, doble ng mga nawala sa Kanya. Ganun kabuti ang ating Panginoon. So kung may nawawala man sa atin dahil ng ating pagtsatsaga, yan po'y susuklian, papalitan ng Lord ng higit pa sa ating inaasahan. Naalala ko po yung kwento patungkol po sa isang estudyante. Actually, nagkaroon ako ng inspiration doon sa nabasa kong ipinost ni Brother Levi na merong isang estudyante na pinaaral na magulang. Siya po ay ginagapang ng mga magulang dahil hindi naman talaga mayaman ng mga magulang niya. Pinag-aaral siya. Ang bata pong ito matalino eh. Hindi siya average student, matalino po siya. Kaya lamang kulang po siya sa tiyaga. So, medyo malayo po yung tahanan niya doon sa eskwelahan. So, nagbo-board po siya doon sa malapit sa eskwelahan. At pinadadalan po siya ng allowance ng kanyang mga magulang. Minsan nga, pinangungutang na lamang yung pinadadala sa kanya para lang matupad yung pangarap nila na mapatapos ang kanilang anak at matupad din yung pangarap ng bata. So ganun lang ganun, buwan-buwan ang nangyayari. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, nag-PM po yung bata at sinabi po sa magulang na gagraduate na siya. So very excited yung mga magulang, syempre. At hindi alam ng bata na susurpresahin siya ng kanyang mga magulang na ibenta pa nga po yung kalabaw para pandagdag po sa kanilang pamasahe at saka sa mga ibang gastusin. Ano po. Nagpunta sila doon sa eskwelahan, graduation day, pero hindi nila nakita ang kanilang anak hanggang sa matapos yung graduation. Yung kaibigan ng bata, napansin po sila at tinanong, hinahanap niyo po ba si? Binigay yung pangalan. At sabi ng mga magulang na nalulungkot, yung nanay nga umiiyak na, yung tatay parang tulala, ay oo, nasaan ba siya? Bakit hindi namin siya nakita? Alam mo, sabi nung kaklase, na kaibigan ng bata, mahigit 2 taon na po siyang hindi pumapasok sa eskwelahan. Matalino pero walang katsagaan. Hindi nakapasok sa eskwelahan, hindi gumraduate. Kaya sa mga estudyante pong nakikinig sa akin ngayon, pagbutihin yung pag-aaral nyo. Magmalasakit kayo sa perang ginugugol ng inyong mga magulang. Minsan nga pinangungutang pa para makatapos lamang kayo. Mahal na mahal kayo ng inyong mga magulang. Nagtsatsaga sila. Literally yung iba, sinasabi nga, iginagapang namin. Matyak lang namin na makapag-aral ang aming anak. So wag nating sayangin yung tiwala ng ating mga magulang sa atin. Magtiyaga po tayo. Kailangan natin magtiyaga hanggang sa wakas para makagraduate din tayo, di ba? Meron tayong ilang estudyante ngayon na nakagraduate na. Bunga ng pagtiyatsaga yan. Kahit na hirap financially, pero nagtiyaga pa rin. And one more thing, naalala ko rin po yung kwento patungkol po sa isang magaling na karpentero na lahat naman ng ginawa pinuri po ng kanyang amo. Tuwan-tuwa sa kanya. So pinakinabangan siya ng lubos ng kanyang amo. Pero dumating yung time na nagpaalam na po yung karpintero sa amo, nagre-resign na siya. At ang sabi ng amo, bakit naman biglaan, di ba? Ay sana naman wag mo ka muna mag-resign kasi napakagaling mo eh. Ay, pero sabi niya talaga pong ako ay nawala na yung passion ko po sa aking ginagawa eh. Hindi na po ako natutuwa, nabibigatan na po ako. Ngayon, hindi mapigilan nung amo, so sinabi nung amo doon sa karpintero, baka pwede mo akong pagbigyan sa isang huling kahilingan ko. Ano po ba yon? Pwede bang igawa mo ko ng isang bahay? So nagulat yung karpentero, magtatrabaho na naman siya, magpapanday na naman siya, pero dahil sa matagal naman nilang pinagsamahan, sabi niya, sige po, ganun, sige po. So binigay sa kanya yung pera at bili niya kung ano ang gusto niya, materyales, at ginawa po nung karpentero yung bili ng amo. Sa madaling salita, natapos na po yung paggawa niya ng bahay at matapos nun, lumapit siya sa kanyang amo at sinabi niya nang may pagmamalaki pa, tapos na po yung bahay na pinagagawa niyo sa akin, ako po'y magpapaalam na at ako po'y magre-retiro na. Ang sabi ng karpentero, yaman din lamang na hindi na kita mapigilan sa iyong pag-alis.
gusto ko sanang ibigay sa iyo yung bahay na ginawa mo bilang reward ko sa iyo o gantimpala ko sa iyo. Binigay sa kanya yung bahay na huli niyang ginawa. At doon siya labis na nalungkot. Bakit? Kasi puro patama ang ginawa niya, eh. Hindi niya talaga binigyan ng tamang standard, eh, yung quality, yung paggawa ng bahay. Wala siyang kamalay-malay na ito pala ipagkakaloob sa kanya ng libre bilang regalo. Anong point ko? Minsan sa ating paglilingkod, parang patama na lang yung ginagawa natin, eh. Di ba? Kumbaga, masabi na lang na at least nagawa ko yung mga tipong ganun. Alam mo, sa Panginoon, di pwede yung at least, eh. Dapat talagang ibibigay natin yung the best natin, eh. Bagamat nahihirapan tayo, yes. Sangayon ako sa inyo. Nahihirapan ang bawat isa sa atin, eh. Pero kung talagang mahal natin ang Panginoon at alam natin na ang pagtsatsaga ay bunga ng Espiritu, magtsatsaga tayo. Kahit na mahirap. Kahit na tayo ay, kumbaga halos wala na ring oras, di ba? Para sa ating sarili. Kailangan natin magtsaga. Dahil mas mahalaga yung paglilingkod sa Panginoon kaysa sa paglilingkod sa mga kumpanya na pinapasukan natin o kung ano pa man yung ating pinagkakaabalahan. Siyempre, mahalaga rin yan, pero wala nang mas hahalaga pa sa paglilingkod sa ating Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Magtyaga po tayo. Nawa po may natutunan po ang bawat isa sa atin. Ano po, sa ating ginawang pag-aaral ngayon, ang atin lang prayer talaga sa Lord ay, Lord, tulungan mo akong maging matyaga at hindi yung magaling lang sa una. Amen?